Magandang araw, Air Signs, Gemini, Libra, Aquarius. Ngayong araw, check natin kung anong mensahe sa'yo ng mga baraha. Pero linawin ko lang, ito ay general reading lamang. Ibig sabihin, pwede makarelate ka at pwede ring hindi. Pre-shuffled na po tong mga cards. Binalasa ko na po siya bago ako mag-start. Hindi ko po siya mabalasa dahil nga po ayan, namamaga yung kaliwang kamay ko. Ayan ho, namamaga. Kitang-kita naman ho yung pamumula. Hindi ko po siya maikilos, kaya ho binalasa ko na po siya. Okay. Check po natin, air signs, kung ano makikita natin sa mga baraha. Kung ano mensahe ang gusto may parating sa'yo. Meron tayong Three of Swords, Grief. Meron tayong Three of Wands, Exploration. At meron tayong Ten of Swords. Ten of Swords, Distraction. Okay, check natin. Air sign, kung ano makita natin dyan. Pinapakita sa akin dito, air signs ng Three of Swords, tapos ng Three of Wands na parang may nawala sa buhay mo. Pwedeng mga magulang mo, isa sa mga magulang mo, pwedeng kapatid mo na kaklose mo. O pwede rin na yung iba sa inyo, nawalan ng, iniwan ng karelasyon. Kasi itong Three of Swords, ano siya, third party. Third party o pinagpalit ka na sa iba. Okay? Kasi itong Three of Wands, ayun, exploration, lumayo na. Malayo na sa'yo. Hindi mo na makita. Okay? Kaya lang, etong Ten of Swords, distraction, pinapakita sa akin na sineself-sabotage mo yung sarili mo. O sinisira mo yung sarili mo. Yun yung naging reaction mo dito sa nangyari sa buhay mo ngayon. Okay? Na pwedeng inom ka ng inom, nagkaroon ka ng bisyo, nasusugal ka, o natuto kang uminom, lagi ka nagpapakalasing, o pinabayaan mo na yung sarili mo, bihira ka ng maligo, yung hygiene mo, pinabayaan mo, kain ka ng kain kasi tuwing kumakain ka, nawawala yung stress mo. Okay? Pwedeng ganun yung ginagawa mo. Na dati payat ka, ngayon lumulobo ka na, tumataba ka na, nadadagdagan na yung timbang mo. Pero sinasabi nga rito, air signs, na kailangan mo ng tulong. Okay? Kung kailangan mo ng tulong, pwede ng mga kaibigan mo, pwede ng kamag-anak mo, o kung hindi man, professional help na. Kasi eto nga, depressed ka na eh. Lumalabas dito na sobrang depressed ka na. Dito sa Ten of Swords. Na hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo para bumangon ulit. Okay? Pero ang kailangan mo ang gawin, babaan mo yung pride mo at matuto kang humingi ng tulong sa mga tao sa paligid mo. Sa mga taong close sa'yo. Sa mga taong close ka. At kung hindi nga sapat yun, kailangan mo na ng professional help. Mas open na ngayon yung mundo sa psychological health dahil nga sa pandemic. So wala magja-judge sa'yo. Noon kasi pag pumunta ka sa psychiatrist, nalaman ng ibang tao, sasabihin nila, ay baliw na, ay may may diferensya na sa isip. Hindi ngayon open na. So wag kang matakot. Okay? O kaya gumawa ka ng mga hobby. Gumawa ka ng mga hobbies. Mag-exercise ka, sports. Pwede yan. Wag mong sirain yung sarili mo. Wag mong sirain yung sarili mo dahil sa sitwasyon na nararanasan mo ngayon. Okay? Kailangan mong bumangon. Wag kang kasi tinan mo, etong Ten of Swords, 'di ba? Ito yung card na may nakatusok sa iyong 10 espada na hindi mo na alam kung ano yung direksyon mo sa buhay, hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo. Pero kailangan mong tanggalin lahat 'yan. Kailangan mo nang umpisahang baguhin yung sarili mo. Okay? Lalo na kung iniwan ka ng karelasyon mo. Kaya nga yung iba, 'di ba, kapag iniwanan ng karelasyon, nagpapaganda,
para magkaroon ng pagsisisi yung taong nang iwan sa kanila. So, yun yung kailangan mong gawin. Alam ko iba-iba tayo ng iba-iba tayong mag-take ng mga sitwasyon eh. Pero ito yung napili, ito ka klaseng tao na sineself-sabotage mo yung sarili mo na kailangan mong pigilan. Okay? Kailangan mo na mag-start. Check pa natin, air sign, kung ano paparating sa'yo, kung ano yung mensahe sa'yo ng mga baraha. Meron tayong Nine of Pentacles. Meron tayong The Moon. At meron tayong Seven of Swords, Deception. Nakita ko dito air sign na ito kasi Nine of Pentacles eh. Parang nakukuha mo lahat ng gusto mo, successful ka sa buhay, wala ka nang hahanapin pang iba. Alam mo yun? Pagdating sa financial, ganyan, wala na. Tapos good looking ka rin kasi nga itong Pentacles, health din siya eh. So malaga ka sa katawan, ganyan. Talagang maganda ka, ganyan. Maayos yung itsura mo. Kaya lang nga pinapakita sa akin itong The Moon, tsaka itong Seven of Swords na marami na inggit sa'yo. Marami na inggit sa'yo pero hindi nila pinapakita. Ang sama nga, etong The Moon, malapit sila sa'yo. Malapit sila sa'yo, pwede mga kaibigan mo, ganyan. Na pinaplastika nila. Na habang kaharap ka nila, umingiti sila, pinupuri ka nila, pero pag talikod mo, kung ano na sinasabi sa'yo, tapos pinagdarasal nila na sana bumaksa ka. Yun yung nakikita ko dito. Yung iba sa inyo air sign yung nakikita ko dito. Kaya piliin mo talaga yung mga taong kakaibiganin mo. Parang sa lang yan eh, parang sa tawag dito. Alam mo yung parang sa mga manliligaw. Habang nanliligaw pa, sobrang bait. Talagang kung ituring ka, para kang prinsesa, para kang reyna. Pero nung magkasama na kayo, unti-unti na lumalabas yung mga tunay na ugali. Kasi nga, yun nga lang talaga masasabi ko eh. Malalaman mo lang yung tunay na ugali ng isang tao kapag nagkasama na kayo sa bahay. Kasi iba-iba tayo ng maskara eh. Iba-iba tayo ng sinusuot na maskara sa bawat taong kaharap natin. May mga ugali tayo na hindi pinapakita sa tao. Kasi nga, di ba nga, mayroon tayong tinatawag na public life, meron tayong private life, at meron tayong secret life. Okay? Yung sa public life, yun yung maskara na sinusuot natin. Okay? So, ito yung, nagsusuot sila ng maskara sa'yo. Kapag kaharap ka nila, nagsusuot sila ng maskara, kaya akala mo okay sila, pero hindi. Hinihiling nilang bumaksa ka. Okay? Yung iba naman sa inyo, kung meron kayong investment, pasensya na sa salita, pero wala kayong mapapala. Kasi yan nga, Nine of Pentacles. Okay, sana kung maganda yung dalawang card eh. Kaya lang, ayan nga, The Moon, tapos Deception. Literal na meaning ng deception, panloloko, so niloko ka. Okay? Ninakawan ka lang ng pera. Wala kang mapapala. Siguro may babalik na konti, pero wala na mangyayari. Wala na mangyayari sa investment mo. O kunyari, yung iba naman sa inyo, kung yung iba sa inyo nag-invest sa negosyo ng kaibigan nila, ganyan, pwedeng malugi to. Okay? Pwedeng malugi yung negosyo ng kaibigan mo. So, walang pupuntahan yung pera mo. Pasensya na, air sign, pero sinasabi ko lang yung mensahe na gustong ipakita sa'yo ng mga baraha. Okay, check pa natin. Kung ano gusto sabihin sa'yo. Meron tayong The Hierophant. Dinamin ko lang po general reading lang po to. Pwede makarelate ka at pwede ring hindi. Okay? Hindi lang po siya isang energy.
Meron tayong 6 of Cups. Meron tayong the Hierophant, 6 of Cups. At meron tayong the Fool. Okay, check natin air sign kung na makita natin dyan. Nakita ko dito air signs na dito sa the Hierophant, dito sa the Hierophant, na para bang masaya ka kapag nakakatulong ka. Nakakatulong ka sa ibang tao, maging sa gawa o maging financial. Yun yung nagiging source of happiness mo. Ayan o. Para bang dinedepende mo yung kasiyahan mo sa iba. Alam mo yun? Kapag nagpapasalamat sa yung ibang tao, maraming salamat po, ganyan. Sobrang nakakaramdam ka ng kaligayahan. Kasi gusto mong tumulong talaga sa iba. Kaya lang wag mong sobrahan. Wag mong sobrahan yung pagtulong mo kasi meron akong kakilala na marami talaga akong kakilala. Never ko pong sasabihin yung mga nagpa-private reading sa akin na ito pong mga sinasabi kong kakilala ko ay talagang kakilala ko. Never ko po sasabihin yung mga nagpa-private reading sa akin. Meron pa akong kakilala na nagpagawa na ng bahay, binigyan na ng lupa, binili ng motor, binili ng mga panabong na manok, binibigyan ng pera, 12, 15, 20. Pero ano nangyari? Ano nangyari? Walang pasasalamat, walang utang na loob. So sinasabi ko lang po dito na wag kang masyadong tumulong. Wag mong idepende sa ibang tao yung kaligayahan mo. Kasi yun yung masyado kang charitable eh. Yun yung sama sa'yo, air sign. Yung iba sa inyo masyadong charitable. Na ito nga, natitake ka na for the fool. Okay? For the fool. Kasi wala ka ng boundaries eh. Nagtitake advantage na talaga sa'yo yung ibang tao. Pero hindi mo nga nakikita kasi nga, paano mo makikita na nagtitake advantage sila sa'yo kung nagtithank you sila sa'yo na nabubulag ka na? Nag-thank you sila sa'yo, masaya na ako. Masaya ako nakatulong ako sa thank you nila, sa pagpuri nila sa akin. Na mali nga. Maling-mali, air signs. Bawasan mo yung pagtulong mo at piliin mo yung mga taong tutulungan mo. Wag lang kung sino-sino. Okay? Wag lang kung sino-sino yung tulungan mo. Hindi porket inabutan mo sila ng tulong, magkakaroon na sila ng utang na loob sa'yo. Yung iba talaga, nagpapanggap lang na nagpapasalamat, pero totoo, wala ka lang sa kanila. Yun ang masakit na katotohanan, air signs. Nobody ka lang sa kanila. Okay? Okay lang sana kung pasensya na air signs pero lumalabas kasi dito na, ayun nga sobrang saya mo kapag nagtithank you sila sa'yo. So, may napapala ka. Nagkakaroon ka ng validation sa kanila. Humihingi ka ng validation. Okay? Na mali. Yun ang sinasabi dito, air sign. Bawasan mo. Kasi natitake ka na nga for a fool. Nagtitake advantage na sila sa'yo. Ulitin ko lang nagtitake advantage na sa'yo yung mga tinutulungan mo. So, tigilan mo na. Then, doon mo makikita, air signs, hindi kita tinatakot, pero doon mo na makikita yung mga tunay nilang ugali. Lalo na kunyari, tumutulong ka sa mga kamag-anak mo. Tapos bigla kang tumigil, doon mo makikita yung mga tunay nilang ugali. Okay? Okay, maraming salamat. Huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel ko. Hanggang sa ulitin po, mag-ingat kayo palagi. God bless you.